Hey guys, so tayo na naman nga pala here at uuntog na natin to bang. Diba? Ganda. So ito guys yung brutal test natin dito sa Neo 2. So voice over na lang tayo kasi ang hirap magano eh. So ngayon, pinapakita ko lang sa inyo na yung 3,300 mAh at saka yung Neo 2 natin ay very versatile, tapos tibay niya. So kung makikita niyo dyan sa video, so brutal test talaga guys. Pero syempre naka-obstacle avoidance tayo. Titingnan natin yung capability saka yung maximum ano. Ito na kasi yung worst to worst na pwedeng mangyari sa drone niyo kapag minamaneho nyo, kapag ipapilot no. So syempre hindi ko naman kayo ini-encourage na maging ganito yung driving habit ninyo or yung flying habit ninyo. Syempre for burn testing purposes lang to mga idol. Anyways nga pala mga guys, huwag kayong mag-alala kasi yung video na yan during this time ay brand out po sa amin. So I can maneuver sa mga live wire na nakikita nyo. So pinapatagos-tagos ko siya dyan, pinauntog-untog ko talaga dyan. At yan yung ginagawa ko sa pagtetest. Anyway, yung 3,300 mAh, pwede kayo magpamod sa akin. Accepting po tayo ng modifications. Specifically dito sa DJI Neo 2. So para sa kanino ba yung mga para kanino ba, sino ba yung target market nung DJI na modification na 3,300 mAh, yung tinatawag na high capacity. Kapag shooter ka ng mga cinematic, gusto mong ilayo yung drone mo, manual, specifically sa manual mode, maganda yung naka high capacity ka kasi yung round trip nito ay estimated ko pa lang kasi wala kasi ako guys remote eh. Hindi ko matesting siya ng sobrang layo talaga. Pero ang tested na round trip nito is almost maabot ng 7 kilometers. Okay? Round trip na yun Like for example, 3.5 kilometers yung pilayo, pabalik, 3.5 kilometers. Kaya niyang survive ng ganong katagal. So almost 20 minutes of flight time, 22 minutes. Depende sa habit din ng fly. Pero itong recording na to is 4K 60 FPS. So almost 20 minutes to something, pinagpuputol-putol ko na lang non-stop yung yung gantong ginagawa ko. So ang ginagawa ko, binubrutal test ko yung battery kung mag-overheat ba, kung matatanggal ba siya dun sa sa tawag dyan, dun sa kanya. Kasi wala pa kasi prototype eh. So ipiprint ko pa to ng tawag dyan, ng 3D printing something. Pero nag-iisip pa ako ng paraan kung paano. Ayoko kasi mag 3D kasi bibigat pa siya, dagdag pa siya dun sa sa weight ng So itong test na to, may karga siya na yung propeller guard niya nakakarga, tapos wala naman tayong transceiver. So basically itong flight na to ay cellphone only lang tayo. So kung makikita nyo, ayan, pinapabalik-balik ko lang yung drone natin, ganyan. Tapos susubukan ko iuntog sa mga sanga, ganyan. Titingnan natin kung siya talaga siyang lumalayo sa sa mga obstacle na nakaharang sa kanya. Nag-ano siya talaga, kukusang adjust siya. May mga time na humihinto siya bigla, hindi mo makontrol kasi parang nakalock siya. Ayan, katulad niya, tatry ko ulit ibunggo dyan sa mga yan, bakod, bang. Wala, hindi siya bumubunggo. So ayan. Kung sakaling nagdududa kayo sa drone ninyo, baka ganito ganyan, ito na kasi guys yung talagang pinaka worst na mangyayari sa drone nyo. Ito na yung parang kamote ka na, ayan, kaiba nakailag siya dun sa sa strand ng live wire. Ayan, sumasabit na siya dyan sa sa tawag ito. Ayan, kung gusto siyang bababa, mag-hover lang siya, adjust ng konti, tapos okay na naman, good to go na naman. Okay guys, ulitin ko, huwag nyo na lang po siguro gayahin, pero kayo bahala. Nakita nyo naman. So ito mas brutal test siya kasi kargado siya ng timbang, kasi halos doble yung karga niyang battery sa flight na ginagawa natin. So ayan, ikot-ikot lang tayo. May mga untog pa ako kasi dito na ginawa mga pinagagawa ko sa So ganito guys yung ito kasi yung pinaka real world talaga na matetest ko, na maipapakita ko sa inyo yung brutal testing. Ito dito sa part na to, nag-hover siya, inuuntog ko kasi inaabante ko talaga siya. Tapos yan, bilang hihinto siya, tapos hindi mo siya makokontrol, parang magsa-self adjust siya.
And then eventually mamaya babalik na naman, susunod na naman siya. So ayan, naka-hover lang siya dyan. Ayan, pina-return to home ko na lang kasi hindi na gumagalaw. Tapos record tayo ulit. Ayan, test na naman ulit tayo. Mind you guys na isang battery lang to tuloy-tuloy lang recording natin. Tugin na naman natin yan. Wala. Adjust lang tayo. Parang nag-stack up lang siya. Tapos hihinto siya. Tapos para sa akin ewan ko sa mga controller ng may mga controller. Pero yung nangyari sa ano ko sa cellphone ko hihinto siya. Tapos parang magko-cooldown siya. Parang nag-iisip siya, safe ba to? Lalo kapag corner talaga yung obstacle. Katulad niya Ayan. Okay naman siya, nakakatagos siya. So may mga ganun talaga. Ito na yung siguro pinaka worst to worst na mangyayari sa iyo kapag manual yung flight mo. Ito subukan natin dyan, pasulusutin natin. Kasi alam ko, itatry ko pa yun dito sa may parte na to na na iuntog talaga may mga to guys. So, yan, katulad yan sa sanga, di ba? Pag yung mga biglang ganyan, ayan, siya. Punta lang siya sa safe na lugar, mag-hover, tapos pwede mo na ulit makontrol. So, ayan pa. Ayaw, di ba? Di talaga siya. Humihinto siya Kasi super parang, hindi ko alam. Pag sa cellphone. Pero as you can see naman, working yung obstacle avoidance niya. Pero hindi ko sinasabi na gayahin ito. What I'm saying is, yan na. Di ba? Yung mga ganong biglaang untog lang siya, tapos yun okay naman, hindi siya bumabagsak manual. Pero pag ka kasi, hindi ko advise to guys sa yung battery natin sa pwede mo naman gamitin sa mga yung mga built-in quick shots niya like drone, helix, yan ganun. Follow mode okay lang, basta safe pag follow mode kayo, safety nyo lang talaga na maiwas yung walang mga hindrance na sa gabal like mga sanga, ganyan, mga sasakyan, yan. Ingatan nyo siya. Ngayon, ayan, palipad-lipad lang tayo. So, ito na siguro yung pinaka-share ko lang. Hindi ko alam kung papanoorin mo to, pero interesado ka magpamod ng battery, padala mo lang yung battery mo, pag-usapan natin kung magkano. Medyo hindi nga lang friendly budget to kasi parang you are paying times 3 sa isang battery kasi original battery cells yung ginagamit natin. As of the moment kasi ang hirap mag-export ng battery. So yun lang guys, so hindi po siya budget meal, basically parang isang battery pero kargado ka, 2 battery siya. Okay? Ano ba yun? Medyo magulo ako dun. Parang isang battery yung binili mo, katumbas na 2 battery. Ganun pala. Okay? So yun guys, so dito ko na lang siguro tapusin yung video na to. So sana nag-enjoy kayo or whatsoever. And see you on the next video. Siguro yung follow mode na naman yung natin. Ito-test natin. Para kung sakali, malala kayo guys. Ayan So yung gagayahin to mga bata, kids and everything. Okay, ingat.